So welcome back to this channel. Kung napapansin nyo, the past few weeks, topic natin lagi sa channel na ito is patungkol sa sasakyan. May nag-message sa akin, actually, planong bumili din ng sasakyan. And may question siya, bibili siyang sasakyan using a novated lease or salary sacrifice. Yun ang pag-uusapan natin ngayon, yung very popular na topic na ito. Anyway, kung bibili tayong kotse, bibili mong cash, sana all, kaya bibili ka. Pangalawa, utangin natin. At yung pangatlo, ino-offer daw ito na benefit sa kanya. Nag-message siya sa akin, di ba? Pipirma kaya ako ng kontratang ito. Bago ko siya sagutin, of course, sagutin ko na, maring, di ba, maring question nyo rin ito kung worth it ba talaga ang novated list nito, ang salary sacrifice na ito. Para mas maraming makakaalam, di ba, ng sagot kaysa sagutin ko lang sa kanya. Again, ako si Rom, licensed financial advisor, an accountant sa Australia. Novated lease, ano ito? Or salary sacrifice sa kotse. It's a three-way contract between you as an employee, your employer, and a finance company. Ano yun? Napaka-technical, parang ganito siya. Tanggalin natin yung mga technical na bagay, na nagpapahirap sa ating pag-intindi. So, plano mo bumiling kotse, empleyado ka, ang sasabihin mo sa employer mo, kung pwede bang employer, ikaw na lang magbayad ng upa sa coaching, di ba? Lease, novated lease. Sa coaching yun. And then, ibawas mo dun sa sahod ko. Diba? Kapag pumayag siya, kukunin mo yung kotse from the finance company. At yung may responsibilidad to pay the monthly lease or fortnightly lease is yung employer mo. Pero galing, of course, sa pre-tax na salary mo. Dalawang novated lease. Bago tayo dun sa topic talaga natin, meron tayong tinatawag dyan na fully maintained na novated lease. Na hindi lang yung kotse ang binabayaran, kundi pati yung mga gasolina, yung mga maintenance, registration. Meron din yung isa, yung non-maintained novated lease, yung kotse lang, yung binabayaran dyan ng employer mo, yung lease nun. So, popular ito. Maraming gumagawa actually ito. Maraming ginagawa ito ng iba na maraming hindi nila naintindihan dahil uso nga. Pero maraming advantages actually ito Isa dyan, that's why it's so popular is yung, and I believe in this strategy, is yung tax advantage nito. From yung bayad kasi na binabawas sa sahod mo is from your pre-tax salary. Anong ibig sabihin nito? Kung ang bayad dun sa kotse, for example, is 100,000 ang sahod mo. At ang bayad doon, for purposes of discussion lang, is 5,000. Itatax ka sa 95,000. Di ba? Anong kaibahan nito sa nag-loan ka? Di ba? Kung ang sahod mo is 100,000, di ba itatax sa 100,000, tapos bahala ka na magbayad doon sa finance company na pinag-loanan mo pambayad sa kotse. Sa novated lease, iba. So yung pambayad, hindi ka itatax sa buong sahod mo, kundi neto na ng lease. Di ba? So that's the pinaka-best na advantage ng novated lease. GST, ito na naman, hindi ka liable sa GST. Sa novated lease or salary sacrifice, benepisyo mo ito, pero ang nagbabayad ng tax nito is yung employer mo. Ang tawag natin dyan is friends benefit tax. Pero huwag mo nang isipin yun, mapapakomplicate na naman. Basta ang employer ang nagbayad, benepisyo mo na ito. Siguro ginagawa ito ng employer because you are doing a good job, di ba? Or para to keep you. Diba? Yun Kaya imagine mo, di ba? Nagbigay ng benepisyo sa iyo at ang nagbayad ng tax is yung employer mo. Saan ka makakita ng gano'n, di ba? Kaya hindi ino-offer to ng ibang employer. Even my company, hindi ko ino-offer sa mga staff to, kasi hindi ko afford yung tax. Meron ngayon na pinopromote ng gobyerno natin itong mga electric car, hybrid, plug-in hybrid, pag ito ang binili mo, yung employer mo is hindi magbabayad ng tax. Di ba? So, nakita mo, ang tax pa lang. Isa na sa mga pintahe nitong novated lease, di ba? Or salary sacrifice sa kotse. Pangalawa dyan is yung consolidated payments, di ba? So, ikaw, as a car, di ba, na kailangan ng kotse, di ba? Minsan, pag wala itong novated lease, di ba, magkano kayong deposito? Magkano kayong repayment na babayaran ko, di ba? Pinackage na yun, di ba? Magkano kayong maintenance? Pinackage na yun. And then, yung employer nang nagbayad na binawas sa sahod mo. So, hindi ka naman problema kasi na-consolidate na yung payments. Pangatlo, alam ko marami pang advantages ito. Pangatlo, opportunity to upgrade yung kotse, di ba? So, may napapansin kayo, minsan may mga ibang, di ba, laging bagong kotse. Maaaring naka-novated lease sila. And then after ng lease, bago naman yung kotse nila. Di ba? Kung ikaw yung taong proud to o gusto, hindi naman proud, gustong laging bago ang sasakyan, novated lease is for you. Fleet discount, imagine mo itong mga
nag-offer ng ganitong benepisyo, no, ng mga finance company. Ino-offer niyan sa maraming empleyado. Anong ibig sabihin nito? Bumibili sila ng maraming kotse. Maraming libong kotse ang kaya nilang bilhin. Kaya nilang mag-negotiate sa isang car company. Toyota man yan, Volkswagen, kung ano man, no. Mitsubishi, Honda. Kaya nilang makipag-bargain. Kukuha kami sa inyo ng 1,000 kotse. Magkanong discount? At maaaring i-pass on sa inyo itong discount. Diba? Maaaring makatipid ka. Nakatipid ka na nga sa tax. Nakatipid ka pa sa presyo ng kotse. Disadvantage, for every strategy, di ba, pangit naman na lagi natin pinag-uusapan is puro advantages. Siyempre, may disadvantage din bawat strategy. Ang una dyan, of course, is hindi ikaw ang may-ari ng kotse. Kung ikaw yung taong, di ba, binabago-bago yung itsura ng kotse mo, ina-upgrade, pinapalitan kung ano-ano man dyan sa loob ng kotse mo. You cannot do that because novated lease, you don't own the car. Diba? Lease nga, di ba? Upa. Ang pangalawa dyan, residual value. Yung lease, yung pinag-uusapang presyo, yung monthly payment na ginagawa ng employer mo, hindi yan cover yung buong presyo ng kotse. After the lease, mayroong maiiwan yan na amount, residual value, or maaaring balloon payment ang tawag, di ba? So, anong strategy mo doon? Diba? Kaya mo bang bayaran? Or i-extend mo ulit ba yung lease? Ibebenta mo yung kotse? Ito ang isang disadvantage din sa balloon payment. Pangatlo is yung kung ikaw yung empleyado, naghahanap pala ng bagong employer din or lilipat na ng trabaho. Hindi siguro magandang pumirma ka ng kontratang ito kasi maaaring, di ba, yung maaaring lilipatan mo na employer, hindi in-offer itong benepisyo mo ito. At kung lumipat ka o nag-resign ka, ikaw yung mag-bit-bit mo. I mean, di ba, yung kotse na yun, ikaw na lang magbabayad doon. Diba? Kasi wala ka ng sahod doon sa existing employer mo, di ba, dahil nag-resign ka or lumipat ka at hindi in-offer yon. Or siguro maaaring gawin mong negotiation din itong novated lease sa next na employer na bangitin sa kanila na to accept that offer. Meron akong novated lease dito sa existing employer ko, i-absorb mo and then tatanggapin ko yung trabaho. Yan. O, di ba? No? So, para at least alam din nila. Isa pa, disadvantages, no? Fees, charges, negosyo din kasi ito, no? Yung nag-offer ng mga ganitong kotse sa inyong mga empleyado, ano? So, maari, no? Hindi naman lahat, maaring naka-built-in doon sa monthly repayment mo itong mga hidden charges and fees. Very popular dyan yung mga may tinatawag silang gap insurance o mga extended warranties. So it's nice to check lang naman, no? Kasi maaari kasing, di ba, nakafocus lang tayo sa repayment at yung employer mo nagbabayad. Hindi ka natutok ka lang dun sa tax benefits, hindi ka na concerned dun sa fees and charges. Lagi kong sinasabi ito be excited with tax benefits, pero that's not the alpha and omega of financial wealth creation, di ba? End of the day naman kasi ikaw rin ang magbabayad nito, hindi yung ATO, hindi yung tax, di ba? Worth it ba itong novated lease? Haba-haba, paligoy-ligoy pa ako ng question lang naman is worth it ba ang novated lease? Or para sa akin ba ito? Pipirmahan ko ba ito? Di ba? Ano? So, kung kliyente kita, no, ako yung accountant mo, ganito ko sasagutin. You know? So mga nag-message sa akin about novated lease, no, sabay-sabay ko na kayong sasagutin. So, ang first question ko sa inyo is, what is your income? Kasi yung novated lease o yung salary sacrifice, it's good ito sa mga matataas yung income. Di ba nga, pre-tax salary kasi yung expense na ito. No? So, the higher the tax rate, the higher the savings there. Pangalawa, anong klaseng kotse ang bibilin mo? Maaring mag-yes ako sa novated lease kung you are buying as long as you can afford, no? Plug-in hybrid or electric car. Kasave ka sa environment, of course. Nakakasave ka sa tax ng employer mo. Sa tax, di ba? Nakakasave ka sa tax din. May mga few calculations ito na kung uutangin mo, as long as afford mo yung hybrid, kung utangin mo siya outside sa novated lease at in-novated lease mo siya or salary sacrifice, ang laki ng tax savings mo dito sa strategy na to. Pangatlo, lagi mo bang i-drive tong coaching ito? No? Kasi the more kilometers na na-drive mo, novated lease, ay malaki ang tawag ito, benepisyo sa'yo. Diba? Nabanggit ko kanina, lalo na yung mga fully maintained na novated lease, no? You can save a lot talaga sa maintenance ng sasakyan, registration, and then other expenses, registration, other expenses if you use this novated lease. Lalo na kung lagi kang nagda-drive to visit clients or diba? Yung car talaga is isa sa tool sa employment mo. Ano? Purchase price ng vehicle
afford mo ba yung kotse? Isang naging kliyente dahil nag-struggle daw sila financially. So, kailangan daw nilang financial advisor. So, during our conversation na found out ko na hindi sila nakakaipon o nakakapag-invest, no? Because bumili sila because of tax benefits, di ba? Nag-novated list sila. Pero dalawang BMW yung kinuha ng mag-asawa ng sobrang mahal eh. So, I think they cannot afford it. Pero nga lang, nasilaw sila dun sa tax benefits ng novated list. And napabili sila ng sasakyan na yun or nag-rent ng sasakyan na yun and avail this salary sacrifice ng kotse. Pero yung presyo ng kotse is hindi naman pala nila afford, no? Magkano yung renta ng kotse, yung lease cost niya per month, swak ba sa budget ninyo, gaano mo siya katagal bayaran, masasakripisyo ba yung ibang expenses mo, ganun ang financial planning. It's very, very personal di ba? Kasi kanya-kanyang, maaaring the best ito sa isang empleyado, huwag mo siyang gayahin kasi kinuha niya, dahil sinabi niya may malaking tax benefit. Kasi lahat naman ng ito, kaya nga personal finance, di ba? Kasi very personal ang strategy na it's good sa iba, maaaring hindi good sa iyo. And then yung term ng lease din, no? So, itong novated lease na ito, the shorter the term, the better. So, kung may natutunan ka sa na-discuss ko, to inspire me to do this kind of video, I-like and mag-subscribe ka sa channel na ito. At kung meron kang kaibigan, kapamilya, kapuso, sino man, o kaopisina na planong pumirma ng novated lease or sa tingin mo is makakatulong tayo sa kanya para kasi may mga tanong siya, bakit hindi mo i-share ang video nito sa kanya, And hopefully magkita-kita ulit tayo next week. See ya!